Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Darius, taong 2004, Leyte. Ako si Darius, 28 taon nang ako'y ikasal kay Lia. Laking Maynila ako habang si Lia ay nagmula sa Leyte. 16 na taon nang mapadpad siya ng Maynila dahil kinuha siya ng kanyang tiyahin sa probinsya at sa Maynila pinag-aral. Nakilala ko si Lia noong naaksidente ako sa motor. Minor wounds and scratches lang naman. Isa siyang nurse na naka-duty sa emergency. Simula noon ay nagkaroon na kami ng ugnayan hanggang sa ikinasal kami. Ayon pa kay Lia, simula noong kinuha siya ng kanyang tiyahin ay 2 beses pa lang siyang nakabalik ng Leyte. Ang huli ay noong namatay ang kanyang ina. Nasa 3rd year college pa siya noon. Taong 2004, dumating kami ni Lia sa Leyte. Napagkasunduan namin na bisitahin ng kanyang ama. Sa kasamaang palad, hindi kasi ito dumalo sa kasal. Kahit inalok pa namin ng libreng pamasahe at kung ano-ano pa. Hindi rin maintindihan ni Lia kung bakit. Batid ko ang kasiyahan ni Lia na muling makabalik ng probinsya. Excited din ako kasi first time ko makapunta ng Leyte. Literal na probinsya ang kanilang lugar. Simple lang ang buhay ng mga tao. Sa pagbaba namin ng tricycle, may mga taong pumansin agad kay Lia. Mga kabata daw niya iyon. Ako naman bilang respeto ay nakisama naman ng maayos. Pero may napapansin ako sa iilang katao sa sentro ng baryo. Para bang iba ang tingin nila sa aking asawa. Yung tipong may ginawang masama sa kanila ang tao noon. Pero hindi ko nalang inintindi ang mga yon at umusad na kami. Kailangan kasing lakarin ang papunta sa kanilang bahay dahil medyo matarik at walang kalsada para sa anumang sasakyan. Bitbit ko ang 2 maleta habang nakasunod lang ako kay Lia. Panay kwento rin siya sa mga naaalala niya sa lugar. Halos lahat ng nadaanan namin ay may kwento siya. Nakakatuwa pala ang buhay niya kahit taga-probinsya. Bandang 3:00 na nang nakarating kami sa kanilang bahay. Siya nga pala, nag-iisang anak lang si Lia, kaya wala nang kasama ang tatay niya na si Itay Ramon. Nakatayo ito sa bakuran habang sa likuran niya ay ang makakapal na usok mula sa mga siga ng mga tuyong dahon. Napakaseryoso ng mukha ni Itay Ramon na para bang hindi niya namimiss ang kanyang anak. Binuksan nito ang tarangkahan sa kawayang bakod. Nagmano si Lia at nang aabutin ko na ang kamay ni Itay ay iniwas niya ito. Pakiramdam ko ay hindi ako tanggap ng kanyang ama. Medyo awkward din ang mukha ni Lia sa sandaling iyon. Pilit siyang ngumiti sa akin sa kabila ng tensyon. Pumasok kami sa bahay at formal na ipinakilala ako ng aking asawa. Ganoon ba? Siya pala ang lalaking sinasabi mo sa sulat. Darius, ano bang kabuhayan mo? Kaya mo na bang bumuo ng pamilya? Baka naman pahihirapan mo lang ang anak ko. At kapag nagkaanak na ito at nagbago ang katawan, papalitan mo na. Taga Maynila ka pa naman. Huwag po kayong mag-alala, Itay Ramon. Mahal na mahal ko po ang anak ninyo. Sa katunayan, ako nga po ang pumilit sa kanya na magpunta dito dahil gusto ko po talaga kayong makilala. At talagang pinamukha mo pa sa akin na ikaw ang may gusto. Hindi naman po sa ganon, Itay. Hanggang sa sumabat na si Lia dahil tila nag-iiba na ang ihip ng hangin sa usapan namin ng kanyang ama. Ako naman ay nagpipigil na rin dahil hindi talaga maganda ang tabas ng dila ni Itay Ramon. Gayunpaman, ako na ang nagboluntaryong bumili ng hapunan sa palengke. Nadaanan kasi namin yung kanina pero hindi pumayag si Lia. Sinamahan niya ako. Wala kasing balak na magpursigi ang kanyang Itay para ipaganda man lang kami ng hapunan. Habang namamalengke kami, ay may isang babaeng matandang bumulong sa akin. Sinabi niya sa akin kung alam ko ba daw ang tunay na dahilan ng pagkamatay ni Lusing, ang ina ni Lia. Nagulat ako at napatanong pero ngumisi ang matanda na parang nasisiraan ng bait.
Hinila naman ako ni Lia at inilayo sa matanda. Hindi ko na rin ginawang big deal ang nabanggit ng matandang iyon. Pagkabalik namin ng bahay ay kami na rin ni Lia ang nagluto. Nagtatawanan pa kami sa may kusina habang nagluluto. Nang biglang pumasok ang kanyang ama at kinuha ang itak. Natahimik kami ni Lia at hindi man lang sumagot sa tanong kung aanhin niya ang itak sa ganoong oras. Nang makalabas na ng bahay si Itay, ay humingi ng paumanin si Lia dahil sa asal nito. Sinabi kong ayos lang para hindi na mag-isip pa masyado ang aking asawa. Sa oras ng pagkain naman ay nakasimangot si Itay. Kahit hindi pa natikman ang ulam, ay pinalandakan na niyang walang kwenta at hindi masarap ang pagkain. Dito na nainis si Lia. Akmang magsasalita na siya, pero hinawakan ko ang kanyang kamay. Tumayo din agad si Itay Ramon at pumasok sa kanyang silid. Sa gabing iyon habang mahimbing na natutulog si Lia, ay nagising ako dahil sa kakaibang amoy. Para bang may sinunog na hindi ko matukoy kung tela ba o plastic. Kaya bumangon ako at sinundan ng amoy. Baka kasi maging dahilan iyon ng sunog. Sa kakasinghot ko sa hangin, ay napunta ako sa pintuan ng kwarto ni Itay Ramon. Itay, pasensya na po pero wala po ba kayong naaamoy na nasusunog? Oh, bakit gising ka pa? Kung ano man ang naaamoy mo ay hayaan mo na lang. Masyado kang pakialamero kalalaki mong tao. Magsasalita pa sana ako, pero narinig ko na lumabas ng silid si Lia at sumenya sa akin at pinabalik ako sa silid. Nang nasa loob na kami ay nagwika si Lia na hayaan ko na raw si Itay. Alamang gamot daw ang ginagawa nito at kahit noon pa ay palagi na niya itong naaamoy. Kinaumagahan ay nasa labas ako ng banyo habang naliligo si Lia. Kaswal naman kami nag-uusap. Nakaupo ko sa bangko habang dinudot-dot ko ang lupa gamit ang maliit na patpat. Hanggang sa nakakita ako ng alupihan na gumagapang papasok sa banyo. Hiwalay kasi ang paliguan sa bahay at yari sa sakong pinagtagpi-tagpi ang dingding nito. Mabilis akong kumilos at pinaghahampas ko ang insekto. Sa takot ko na baka makagat ang aking asawa. Nagtaka at napatanong si Lia kung ano ang nangyari. Narinig pala ni Itay ang sagot ko. Imbis na mag-alala siya, nagalit pa siya sa akin at kung bakit ko pinatay ang alupihan. Tapos yung galit niya, yung tipong parang siya nasaktan. Kaya naman napakunot noon na lang ako at nagtaka. Mas mahalaga pa yata sa kanya ang buhay ng alupihan kaysa buhay ng kanyang anak. Sa muli ay hindi na lamang ako nagsalita at tiniis ko na lang ang pinagsasasabi ni Itay. Pagsapit ng hapon ay umalis si Itay nang walang paalam. Nakita ko na lang siya na lumabas ng bahay. Hindi ko na lang tinanong baka mapagalitan na naman kasi ako. Habang nagluluto ng banana ko si Lia sa kusina, ay nakaramdam ako ng antok. Humiga muna ako sa sala hanggang sa naalala ko ang amoy sunog kagabi. Naglakas loob akong pasukin ang kwarto ng aking biyenan. Sa pagbukas ko pa lang ng pinto, ay umalingaso na ang kakaibang amoy. Parang tuyong dugo na may alimuog at ang ikinagulat ko pa dahil sa mga nakita ko sa loob. May mga garapon sa ibabaw ng side table na naglalaman ng mga insekto at ang mas nagpagulat pa sa akin ay ang altar na may bungo ng kambing at may patay na kandila sa tuktok nito na kulay itim. May mga nakadikit din sa dingding na mga lumang tela na may mga nakaguhit na simbolo. Agad sumagi sa isipan ko ang mga eksena sa pelikula tungkol sa mangkukulam. Napasign out the cross ako at agad na lumabas ng silid. Sinabi ko kay Lia ang aking nakita at kahit siya ay nagulat. Nang makita ni Lia ang laman ng silid, ay napadyos ko na lamang siya at nagtakip ng bibig. Gulat na gulat si Lia sa kanyang nasaksihan. Agad naman kaming lumabas ng silid na parehong kabado. Nagmungkahi ako na huwag na lamang namin banggitin iyong kay Itay. Samantala ay nanginginig si Lia at pabalik-balik ang lakad sa sala na tila may iniisip. Hanggang sa binanggit niya ang pangalang Manong Siling. Si Manong Siling ay kilalang albularyo sa kanilang lugar. Noong una ay diskumpiyado ako sa balak niya na magsumbong sa albularyo.
Siyempre ama pa rin niya iyon, pero desidido siya na sabihin ito. Umalis kami ng bahay upang puntahan ang albularyo. Nang marating namin ang lugar ay nanlaki ang mga mata ni Manong Siling at sa aming pag-uusap ay dito nalaman namin ang buong katotohanan na ang ama pala ni Lia ay isang mambabarang at usap-usapan noon na pinaslang nito ang mismong asawa. 5 taon nang nakalipas bago namatay si Inay Lusing ay isinangguni niya sa albularyo ang natuklasan na ginagawa ni Itay. Noon ay baguhang mambabarang pa daw si Itay hanggang sa nabalitaan na lang nila ang biglaang pagkamatay ni Inay Lusing at hindi man lang ito ibinurol. Ganyan na ganyan ang itsura ng inay mo, Lia, nang magsuplong siya sa akin. Pero nakiusap pa rin siya sa akin na huwag ko daw paslangin ang Itay mo dahil mahal niya ito. Kinausap ko naman si Ramon noon na magbalik loob na sa Diyos. Pero mas niyakap niya pa rin ang aral ng kaliwa. Hindi ko rin siya magawang kontrahin dahil sa iyong inay. Bumuhos ang luha ni Lia at napagtanto niya kung bakit siya kinuha ng kanyang tiya upang ilayo sa kasamaan ng mismong ama nito. Inabisuhan naman kami ni Manong Siling na habang maaga pa ay tumakas na kami at iyon nga sana ang aming gagawin. Pagsapit ng gabi ay hindi kami makatulog ni Lia. Naisip namin na aalis na kinabukasan kapag umalis si Itay. Noong lumabas ako para sana umihi, eksaktong nakita ko naman si Itay na kinuha niya ang t-shirt ko na nakasampay. Itay, magandang gabi po. Basa pa po yung mga sinampay, bakit niyo po kinukuha? Tumahimik kang pesteng bata ka. Bumalik ka na sa kwarto mo at huwag kang makialam. Sandali lang po, Itay. Ano pong ikinagagalit ninyo ay damit ko po yan. Sabi nang pumasok ka na. Pasok! Napag-usapan namin ni Lia ang ginawa ni Itay at pareho ang nasa isip namin. Nagagamitin ni Itay ang damit ko upang ako ay mabarang. Sabay kaming lumabas ni Lia sa silid at kinalampag ang pinto ni Itay. Pero tila wala itong narinig. Sa halip ay narinig namin ang kakaibang pagbulong nito na animoy gumagawa ng ritual. Galit na galit si Lia at nagbanta pa sa ama na kapag may masamang gagawin sa akin ay hindi siya mag-aatubiling isumbong ito kay Manong Siling. Sa narinig ni Itay ay galit na galit itong lumabas ng silid. Napagtanto niya na kinausap namin ng matanda. Bigla niyang sinakal si Lia kaya kagad ko ding inawat pero napatras ako dahil sa mga insektong gumagapang sa aking balikat at sumuot sa aking damit. Pinagpag ko iyon habang pilit na hinihila ang pagkakasakal niya kay Lia hanggang sa nabitawan niya ito. Agad kong hinila ang asawa ko palabas ng bahay. Sumunod si Itay at naramdaman ko ang mas marami pang insektong nakakapit na pala sa akin. Habang abala kami ni Lia sa pagpagpag ng mga insekto ay biglang umatungal si Itay. Napalho dito sa lupa na tila sumakit ang tiyan at doon na sumulpot si Manong Siling. Pakialamero ka, Siling. Dapat sana ay noon pa kita pinaslang. Tama na, Ramon. Hindi na ako papayag nakikitil ka pa ng buhay. Hindi ko na iligtas noon si Lusing. Pero ngayon hindi ko hayaan na saktan mo si Lia. Pilit na lumaban si Itay hanggang sa makalapit at madaganan niya si Manong Siling. Sinakal niya ito. Samantalang ako naman ay namimilipit sa sakit dahil sa kagat ng mga insekto. Biglang tumakbo si Lia at sa kanyang pagbalik ay dala niya ang palakol na agad na itinarak sa ulo ng kanyang ama. Umagos ang dugo at natahimik ang lahat. Nagsimula na rin gumapang palayo sa akin ng mga insekto. Sa gabing iyon ay napaslang ni Lia ang sarili niyang ama. Bumalik kami ng Maynila matapos mabigyan ng maayos na libing si Itay Ramon. At magpasanggang ngayon ay hinding-hindi mawawala sa alaala ko ang katotohanan mambabarang pala ang tatay ng aking asawa. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, mga kalakbay. Punta na po tayo sa pangalawang istorya. Kasama na sa kaugalian at tradisyon ng mga Pilipino, lalo na ng kalalakihan ng pagiging isang lasenggo. Ayon sa iba, ay ito ang kanilang paraan upang maibsan ang kanilang kalungkutan at mga problema sa buhay.
Ngunit alin nga ba sa mga ito ang katotohanan? Sa walang humpay na pagkahumaling ng mga tao sa alak, gayong napakapait naman ito kung iisipin. Ating tunghayan ang kwentong tampok natin sa araw na ito. Karanasan ito ni Eseng. Naganap ang kasaysayan taong 1975 sa isang hindi tukoy na baryo sa Central Visayas. Eseng, ano ba't umagang-umaga pa lang ay lumalago ka na naman ng alak dyan? Wala ka na bang ibang alam na gawin sa buhay mo? Kung nabubuhay lamang ang mga magulang mo, tiyak na hindi nila papayagang magkaganyan ka. Bakit di ka na lang pumunta sa nyugan ko? Tumulong sa pagkokopra nang may makain ka naman. Libre ang panangalian at nagpakatay ako ng mga manok. Pumunta ka dun at mamayang gabi na yung pag-inom mo. Wika ni Mang Tonyo. Magandang umaga naman sa inyo, Mang Tonyo. Ay ang problema nga po, wala na sila nanay at tatay. Kaya nga po ako nagkakaganito eh. Kung may libre po palang makakain sa koprahan, huwag kayong mag-alala at darating ako. Tatapusin ko lamang itong isang bote at baka naman magtampo sa akin itong tuba. Tugon naman ni Eseng. Isang mapagpalang araw po, Sir Proy. Kamusta po kayo? Maraming salamat po kung binabasa nyo na itong liham na ipinadala namin ng aking anak. Sir Proy, kwento ko lamang po sa inyo itong aking karanasan noong binata pa po ako. Lumaki po ako sa maayos na pamilya. Mapagmahal at masisipag po ang mga magulang ko at may malawak nga po kaming lupa. Ang kaso nga lang po noong araw at musmus pa ako ay hindi ko po alam kung paano nangyari na noong namatay ng biglaan ng mga magulang ko dahil sa pananambang ng mga magnanakaw umano, biglang napasa kamay na lamang ng tiyo at tiya ko ang kalupay namin. At ang tanging natira sa akin ay halos 2 hektarya na lamang, kasama na ang kinatitirikan ng bahay na naiwan naman sa akin. Labis po ang galit ko noon at paghihimutok kasi minadali po ng mga kamag-anakan ni tatay ang kanilang libing at mas nakatuon pa sila sa pagkamkam ng lupa namin. Wala po akong alam noon at bata pa nga po ako. Isa pa walang karapatang makipagtalo o magsalita ang isang bata sa mga nakatatanda, lalo pa sa mga kamag-anak mo. Kaya nga po lumaki ako at nagbinata na malayo ang loob ko sa mga kamag-anakan namin sa partido ng aking ama. Nariyan naman po itong si Tata Celio, pinsan po ng aking lolo. Parang lolo ko na din po. Kaiba po sa ibang mga kamag-anak ko. Ito pong si Tata Celio ay mas may malasakit po sa akin at mas binigyan niya ng pansin ang paglaki ko ng maayos at ang pag-aalaga sa natitirang lupa na pinagpagalan ng aking mga magulang. Pero hindi po itong nakatira doon sa amin. May sarili siyang lupain at iniuutos niya lamang sa mga tao niya ang pagtungo sa akin upang alamin ang mga pangangailangan ko. Pero syempre po hindi ko naman ito inaabuso at marunong naman akong magbanat ng buto. Ang kaso nga lang po, Sir Proy, ay nahumaling po ako sa pag-inom ng alak. Pero wag niyo po sana akong husgahan kasi bagamat lasenggo ako at inaamin ko ito, hindi po ako nagdulot ng anumang komosyon o kaguluhan sa aming baryo. Alam yan ng mga kalugar ko at hindi nila ako naging sakit ng ulo. Madalas po kasi ay sa bahay lamang ako nagiinom. Ayoko din kasi ng masyadong matao gawa ng nahihilo ako sa ingay. Itong si Mang Tonyo naman po ay kaibigang matalik ng aking ama. Sa kanya nabili nila tatay ang lupa. Pero ayon nga po sa kanya, ay kinamkam na ito ng mga kamag-anakan ko sa hindi niya daw malamang kaparaanan. Magkagayon pa man ay tinutulungan ako nito. Kapag wala akong gawa at alam niyang hindi ako abala, ay niyayaya ako nito sa kanyang nyugan o sa palaisdan para tumulong, kapalit ng libreng kabayaran at kaunting salapi. Simple lang kasi noong araw at tanging tuba lamang ang luho ko na kaya ko namang gawin po. Isa din kasi ito sa pinagkakakitaan ko, ang pagtitinda ng masarap na tuba.
Nang partikular na araw na ito, hindi ko na po nagawang ubusin yung tuba. Nagbago kasi ng isip itong si Mang Tonyo at inaantay na ako at sumabay na daw sa kanya. Ako naman po dala ng pagkahiya ay sinunod ko na lamang ito. Alam mo, Eseng, wag mo sanang iisipin na pinapakailaman kita sa mga gawain mo. Ang akin lang naman ay gusto kong kahit papano ay matulungan ka. At ano na lang ang iisipin ng tatay mo? Baka multuhin pa ako ng lalaking yon kapag hindi kita ginabayan. Ayos lang naman ang pag-iinom. Ako nga noong kabataan ko ay gapang na sa pag-uwi. Pero iyo, wag mong araw-arawin. Baka naman mauna ka pa niyan sa akin. Wika ni Mang Tonyo. Nauunawaan ko itong matanda, Sir Proy. Noong nakaraan taon lang kasi ay inatake sa puso itong anak niyang bunso. Kabarkada ko na sobrang sa pag-iinom na nakalimutan ng kumain kaya ayon maagang na maalam. Maraming salamat po Mang Tonyo sa palagi niyong pagbabantay sa akin. Wag ko kayong mag-alala at susubukan ko po. Mahirap lang din po kasi mag-isa at walang makausap. Nakakabaliw kaya naman po naisip ko ang mag-inom. Alam niyo po yun para kahit papano, kahit hindi man mawala yung lungkot at problema, ay gumaan lang po ang pakiramdam ko. Tugon ko naman dito. Hindi po ako sigurado, Sir Proy, kung ako lang ba ang nakakaranas nito. Pero kasi sa tuwing umiinom ako, hindi naman po akong nakakalimot. Nariyan pa din naman yung lungkot at problema. Ang kaso nga lang ay gumagaan yung pakiramdam mo. Parang nagiging positibo ka sa buhay. Pero panandalian nga lang. At kasunod ay parang isang malakas na suntok ulit ng realidad. Ay nako, Eseng, alam mo ba kung anong kailangan mo? Kailangan mo nang makakasama sa buhay nang hindi ka nagkakaganyan. Maghanap ka ng mapapangasawa mo at nang mabago na yung pananaw mo sa buhay. Mas malawak ang pangunawa mo at magagawa mo ang mga bagay na dati na akala mo ay imposible. Alang-alang sa kapayapaan ng pamilya mo. Mahabang pagpapayo naman ni Mang Tonyo sa akin na ikinakamot ko naman ang aking ulo. Habang nasa koprahan nila Mang Tonyo, ay hindi ko maiwasang mapansin itong mga bagong muka. Mga bagong tauhan ni Mang Tonyo. May iilang kalalakihan at kababaihan ang naroroon. Mang Tonyo, tila yata may bago kayong mga tauhan na. Nasaan na po ba sila, Peping? Bakit tila hindi ko na sila nakikita pa? Itong sinasabi ko pong Peping mga kalakbay ay kababata ko na matagal nang nagtatrabaho kay Mang Tonyo simula noong bata pa lamang po ako. Buong buhay nila ay pagkokopra ang ginagawa nila. Kaya nga nagtaka ko noon at iba ang mga tauhan niya. Hindi ko nga alam kung nasa na yung kaibigan mo, Eseng. Hindi ko mahagilap kaya naman napilitan na ako na maghanap ng ibang gagawa dito. Mabuti na lang at nakilala ko itong sila Emong. Mga taga-kabilang ilog lamang sila. Nakasabay ko minsan sila sa palengke at nakakwentuhan ko nga itong si Emong. Kaya inalok ko ng trabaho dito. Huwag kang mag-alala at mababait naman yan. Isa pa talagang trabaho lang ang inaatupag nila. Kaya huwag mo nang isiping yayain pa ng inuman at mabibigo ka lamang. At saka nga pala, Eseng, 5:00 pa lang umuwi ka na. Huwag ka na magpapagabi sa koprahan at may mga bali-balita sa gumagalang manananggal dito sa baryo natin. Totoo man o hindi, mabuti na nag-iingat tayo. Dito sa kwentong ito ni Mang Tonyo ay nag-alala ako ng labis. Dahil nga po sa noon pa man, bata pa po ako ay talamak na talaga ang balita ng aswang sa aming bayan. Kaya nga dahil sa mag-isa na ako, ay palaging may nakabang na mga itak. Bukod pa dito ay may mga harang ako sa pinto at bintana. Nakakalain mo pa nga na maliit na bata. Nilalagyan ko kasi ng galon na walang laman yung pinto at bintana. Para kung sakaling may magtangkang pumasok dito, malalaman ko kagad. Alam nyo, Mang Tonyo, parang sana ay kwento nyo ay nagdadalawang isip na tuloy ako na gumawa sa nyugan ngayon. Alam nyo naman po na pinakakinatatakutan ko yung mga aswang na yan.
At saka sa dinami-dami, bakit manananggal pa ang naparito sa lugar natin? Alam niyo po ba na yan ang pinakamapanganib at matapang na aswang? Buti na lang hindi ako babaeng buntis. Pero may mga kwento na kahit mga kalalakihan at binata ay inaatake ng mga aswang na yan. Mang Tonyo, baka naman pwedeng kahit hanggang 2:00 na lamang ako. Kasi kung totoong may manananggal nga po dito, kailangan kong siguraduhin matibay yung bahay ko. Alam niyo na, mag-isa na lamang po ako. Nakatingin lamang sa akin itong si Mang Tonyo at tila matagal na nag-isip. Pinagmamasdan niya itong sila Mang Emong. Tuloy-tuloy lamang kasi ito sa paggawa at tila hindi kami pansin na naroroong nag-uusap. Alam mo, hanga talaga ako dito kila Emong. Kahit pa pagsabihan ko magpahinga, pero parang mga kalabaw, hindi napapagod sa maghapong paggawa. Kaya nga natutuwa ako sa kanila. Parang kahit 4 lamang sila, 10 ang tauhan ko dito. O paano? Iwan na kita dito. 2:00 na at umuwi ka na sa inyo at magdala ka na lamang na maigugulay mo. Marami dyan. Tugon naman sa akin ni Mang Tonyo. Nang maiwan na po ako sa koprahan, nang mawala itong si Mang Tonyo, saka ko lamang naramdaman ang bigat ng presensya sa paligid. Yung parang ramdam mo ang kamatayang nasa nyugan na yon. O mas tamang sabihin, ramdam mo ang intensyong pumatay ng mga tao. Hindi ako nagpahalata, pero marahang kong sinusubaybayan itong sila Mang Emong. Saka ko napansin, Sir Proy, napagamat hindi silang tumitingin sa akin, parang yung atensyon nila at pag-iingat ay nakatuon sa akin. Hindi po ako maaaring magkamali doon. Tila sa bawat galaw ko ay tinitignan nila ako. Kaya naman sinubukan kong magbukas ng usapan sa kanila. Nais kong malaman kung anong iniisip nila. At nakapagtatakang sinabi nilang taga-kabilang ilog lamang sila. Gayong wala naman po akong alam ng mga naninirahan sa kabilang ilog. Imposible yun kasi mga mababangis na hayop lamang ang naroroon. Mukhang uulan na. Paano po yan, di ho ba taga-kabilang ilog pa kayo? Paano po kayong tatawid niyan kapag tumaas ang tubig? Siguro po ay makakabuti kung maaga kayong umuwi. Ako na lamang po ang magsasabi kay Mang Tonyo. Mahirap na po ang abutan kayo ng baha. Bagamat hindi naman po ako sigurado na babagsak talaga yung ulan. Pero malamig yung simoy ng hangin at basa ito. Isa pa, malakas yung mga kulog at kidlat sa di kalayuan na nangangahulugan lamang na kung hindi magbabago yung takbo ng hangin ay darating sa lugar namin ang malakas na ulan. Pero imbis na sumagot ito sa akin, ngumiti lamang ito at tumingin sa akin ng patagilid. Medyo na insulto po ako at parang hindi ako siniseryoso nitong si Mang Emong. Pero yung isa sa nagpakilalang sigardo, nalaman ko po na hindi naman palang magkakasama silang 4. Tanging si Mang Emong lamang at yung anak niya ang magkakilala na taga-kabilang ilog. Habang si Mang Gardo at Mang Lito naman ay taga-bayan na nakisabay lang sa trabaho. Dito po ay mas tumaas ang suspetsa ko sa mag-ama. Alam ko na may itinatago ito at kilala nyo naman po tayo, di ba? Imbis na huwag nang maging pakialamero at osyusero, ay mas lalo tayong nagiging interesadong malaman ang mga bagay-bagay kahit pa maaaring ikapahamak natin ito. Kaya naman po ng hapong ding iyon, bandang 1:30, imbis na sabay ako dumiretso, sinubukan kong abangan itong mag-ama sa daan patungo sa tulay patawid sa ilog. Gusto ko lang malaman kung saan ba sila talagang nakatira at kung ano ba talagang pakay nila sa pagtatrabaho sa baryo namin. Kasi parang sobrang nagkataon naman na yung paglabas ng balita tungkol sa manananggal saktong pagtatrabaho nila kay Mang Tonyo. Sir Proy, hindi lamang po kasing babae ang manananggal ayon sa matatanda. May iilang kalalakihang manananggal din po ang nabubuhay at bagamat mas kalmado sila kumpara sa mga babaeng aswang, pero mapanganib pa din po sila. At hinala ko nga ay maaaring kung hindi man sila Mang Emong ang aswang, ay baka may kinalaman sila tungkol dito.
Maya-maya lang ay naramdaman ko na ang paunti-unting pagpatak ng ulan. Hindi ako nagkamali. Bumuhos ang malakas na ulan. Kaya naman natitiyak kong magbabaha. Kaya nga mula sa kabilang ibayo ng ilog ay nagumpisa akong maglakad pabalik ng tawid tulay, pabalik sa baryo namin. Ang kaso nga lang, ang naging problema, nang akma na akong tatawid ay biglang rumagasa ang kulay tsokolating tubig na mabilis namang tumaas, dahilan para umabot ito sa may tulay. Dito ay nag-alangan na ako at kung tatawid pa ako, malaki ang tsansa na tangayin ako ng baha. Nawawala na kasi yung apakan sa tulay at lumubog na sa tubig. Kaya wala akong nagawa kundi ang maganap saglit na masisilungan laban sa mabagsik na ulan. Noong sa tingin ko mga pasado 5:00 na ng hapon, nang marinig kong nag-uusap ang kalalakihan. Malinaw ko pong natatanaw itong magama, pero ang iniisip ko lamang ay kung paano ba nilang balak na tumawid sa ganong rumaragasang ilog. Pero hindi nagtagal ay nalaman ko ang kasagutan. Kasi Sir Proy, para silang mga unggoy na kumapit lang sa mga sanga ng puno na kung saan nakakabit yung tulay. At mula sa taas noon ay tumalon po silang papatawid sa kabilang pampang. Bagamat hindi naman po ganong kataasan ito, pero hindi basta-basta ang lakas ng mga buto nila kung magkagayon. Gumapang ang takot sa katawan ko nang makita ko ito. Kaya pilit ko pong ikinubli ang sarili ko upang hindi nila akong makita o hindi nila malaman na may tao doon. Dahil oras na mabuko ko, hindi ko po masisigurado kung mabubuhay pa ako. Panay pagdarasal na po ang ginagawa ko. Panay pagtawag sa itaas na gabayan ako at huwag payagang makain ng mga aswang na ito. Naisip ko pa sa sarili ko na sa pagkakataong iyon ay alam ko nang kailangan kong mag-ingat na huwag nilang malaman na alam ko na ang sekreto nila. Sentido ko muna lamang po na kung aswang silang dalawa ay maaaring aswang din ang buong mag-anak nila. At oras na malaman nilang alam ko na ang sekreto nila, walang dudang ako ang isusunod nilang biktima. Sir Proy, sa labis ko na lamang po sigurong takot at pag-aalala. Nang makalampas itong sila mangemong, ay pinalipas ko na lamang ang ilang minuto. Nang sa tansya ko na malayo na sila, ay mabilis na po akong tumawid sa tulay. Kahit na rumaragasa yung tubig at may posibilidad nga po na matangay ako. Pero hindi ko na kasi kinaya pa yung isipin na paano na lamang kapag biglang narinig nila ako at naamoy doon. Lalo kapag sumapit ang gabi. Tiyak na matutuntun nila ako. Kaya naman po sinuong ko yung ilog at buwis buhay na akong tawagin. Mabuti na lamang at nagawa ko po ang tumawid doon at kumaripas ng patungo sa baryo namin. Hindi para magsumbong, kundi para sa pagbarikada ng bahay. Una kong naisip noon ay ang kaligtasan ko nga po, ang makaiwas sa mga halimaw. Mabuti naman at nakita kita, Eseng. Abay, nag-aalala na ako at baka kung saan ka na namang sumuot. Eh di ba ang paalam mo uuwi ka ng maaga? Abay, saan ka pa ba nagpunta? Di mo yata siniseryoso ang mga sinabi ko sa'yo tungkol sa manananggal. Abay, huwag mo nang antayin pa na ikaw pa ang mapagdiskitahan ng halimaw na yon. Kita ko ang pag-aalala sa mukha ni Mang Tonyo. Batid ko po nakabado siya at nababahala dahil nga po dito sa aswang. Kaya naman nang hingi na lamang ako ng paumanin at sinabi kong nakatulog ako at inabutan nga ako ng ulan. Kaya naman natagalan ako makababa. Mabuti na lamang at pinaniwalaan niya ako. Naroon kasing nakikinig sila Mang Gardo at baka isipin pa nitong minamanmanan ko sila Mang Emong at oras na makarating ito sa kanila ay tiyak na malalagot ako. Aba ay mag-iingat ka, iho. Hindi magandang matulog sa kasukalan. Maraming mababangis na hayop ang naroroong nagpapagala-gala. Kapag natsyempohan ka ay hindi namin malalaman kung ano ba ang nangyari sa'yo. O siya, paano po Mang Tonyo? Total narito na po si Eseng. Eh kami tutuloy na. Salamat po ulit dito sa kamote. Pagpapaalam ni Mang Gardo. Ako naman ay marahang naglakad papasok sa bahay ko.
Naroon po kasi sa may tarangkahan ng bahay itong si Mang Tonyo. Pasensya na ho kayo Mang Tonyo kung pinag-alala ko kayo. Hindi na pong mauulit. Napasarap po talaga ang tulog ko at hindi ko namalayan yung oras. Mang Tonyo, maiba nga po pala ako. Di ho ba meron po kayong 2 buntot ng pagi na nakita ko doong nakasabit sa may dingding nyo? Maaari ko bang mahiram yung isa? Alam nyo na po, mas makakatulog ako ng mas mahimbing. Isa pa kumpara po sa inyo na marami sa bahay, mag-isa lamang po ako. Tiyak ako kung merong bibiktimahin ng manananggal, ako ang mauuna. Wika ako kay Mang Tonyo. Hindi ko naman alam kung tama ba yung mga sinasabi ko sa kanya. Pero para sa akin totoo naman talaga na mas delikado ako. Mabuti na lamang ay pinahiram nga sa akin itong buntot pagi at isang tansong itak. Noon po kasi uso pa ang mga ganitong klaseng itak, gamit ang mga importante at mahal na mga metal. Ayon kay Mang Tonyo, pinaniniwalaan na takot ang mga aswang sa tansong itak o kahinaan nila ito. Seng iho, ito ang tatandaan mo. Kung sakaling maalanganin ka man at delikado ka sa bahay mo, huwag kang magdadalawang isip na pumunta sa bahay ko. Malinaw ba? At kung maaari, bawasan mo na yung pag-inom mo. Hindi yan maganda sa katawan mo at wala kang magiging laban kung sakaling bisitahin ka nga ng aswang. Tugon naman sa akin ni Mang Tonyo. Siyempre po, tangulang ako ng tango. Kahit naman wala akong balak na itigil talaga ang pag-inom ko. Masarap po kasi talaga ang tuba. Alam yan ng mga tagapakinig niyong nakatikim na ng tuba. Hanggang isang gabi po noon, habang medyo umaambon pa, tanda ko pa nito na paanong manok yung pulutan ko habang mag-isang nagiinom. Hindi lang po ako sigurado sa iba, pero mas natutuwa akong malasing na mag-isa kaysa naman po sa makipag-inuman sa iba at magkaroon pa ng kaguluhan. Kung mag-isa lamang ako matutulog na lamang ako pagkatapos. Pero ng gabing iyon, habang nasa kalagitnaan ako ng pag-iinom, nakarinig ako ng malakas na pagpagaspas sa labas. Noong una nakala ko na hangin lamang ito. Malakas na hangin sanhi ng pagulan. Pero ilang minuto pang lumipas nang muli po akong makarinig ng pagaspas na paulit-ulit. Hindi naman po ito sa bahay ko, pero dinig ko po ito. Kaya naman dahil sa pagka-osyosero ko, ay sinilip ko po ito at nagulat nga po ako nang makita ko itong parang malaking kumot na itim na nakasaklob sa bahay sa unahan. Ako naman dahil sa medyo nakainom na at parang pakiramdam ko noon ay umaga, lumabas po ko at pinagsisisigawan ko ito. Hoy manananggal, anong ginagawa mo dyan sa bubong nila Aling Salome? Bumaba ka dito, bilis! Ang pagsigaw ko ng paulit-ulit. Tapos ay biglang lumabas po itong asawa ni Aling Salome na si Mang Tisoy. Sisigawan pa sana ako nito at akala nilang nalasing ako at nagwawala. Pero tumingin din ito sa parte kung saan ako nakatingin. At doon nga po ay napamura ito, sabay sigaw ng tulong sa mga kapitbahay namin. Sir Proy, totoong manananggal yung hinahamon kong bumaba mula sa bubungan. Ang kaso nga lang po nang mahimasmasan ako, ay saka ko naramdaman ng takot nang makita kong nakatingin sa akin yung aswang at sumenyas pa ng pagguhit sa leeg niya na para bang ibig niyang ipahiwatig na lagot o patay ako sa kanya. Pagkatapos ay mabilis na itong lumipad papaitaas at hindi na nga nagawa pang abutan ng mga inihagis na sibat ng mga kabaryo namin. Laking pasasalamat na lamang ni Mang Tisoy nang dahil sa baka daw kung hindi dahil sa akin ay maaaring naaswang na daw ang misis niya. Kaya raw palalabis ang paghilab ng tiyan ng misis niya. Wala silang kamalay-malay na sinisilip na sila ng manananggal. Naroong nagtipon itong mga kapitbahay namin. At siyempre matagal na humupa ang mga kwentuhan at mga haka-haka kung saan ba nagmula yung manananggal. At ayun na nga po, ako naman ay nagsara ng bahay nang magsiuwian na yung mga kabaryo ko. Dahil sa pagsenya sa akin nung aswang, pakiwari ko po na tutuluyan akong patayin nitong manananggal at babalikan ako.
Naglagay ako ng asin at bawang sa mga gilid ng bintana at pintuan ko. Itinali ko yung buntot pagi at yung tansong itak. Tapos ay paulit-ulit akong nanalangin hanggang sa mag-umaga na po at di ko na malayang nakatulog na ako. Aba Eseng, nabalitaan ko yung nangyari sa may lugar nyo kagabi. Mag-iingat ka. Lalo pa at ikaw ang unang nakakita sa manananggal. Ayon kasi sa mga sabi-sabi ay hindi nakakalimot ng galit ang mga manananggal at babalikan ka nito oras na makakita siya ng pagkakataong aswangin ka. Kaya ikaw, paulit-ulit kitang sinasabihan na huwag ka na mag-iinom. Paano pala kung sa paglabas mo kagabi ay ikaw yung dinagit ng aswang? Eh di wala na, tapos ka na. Kita mo yan, nagmatapang ka pa daw at hinamon mo yung manananggal. Isang malaking pagkakamali yon. Dahil sa tototohanin ng manananggal yung hamon. Sermon sa akin ni Mang Tonyo. Pasensya na po kayo. Nadala lang ako ng emosyon ko kagabi. Akala ko po talaga ay bababain ako ng manananggal. Pero mabuti at lumabas po itong si Mang Tisoy. Eh ang kaso po, may problema tayo, Mang Tonyo. Ha? Eh anong problema yung tinutukoy mo, Eseng? Na kung bata ka, oo. Dito po ay inamin ko sa kanya yung nasaksihan ko bago umalis itong manananggal at yung nakita kong ginawa nila Mang Emong nung tumawid sila sa ilog. Eh kasi Mang Tonyo, kagabi nung hinamon ko yung manananggal at sinigaw-sigawan ko, bago po siya umalis ay pinagbantaan niya akong papatayin niya ako. Ano pong gagawin ko? Isa pa po ay totoo niyan, kaya ako ginabi kahapon sa pag-uwi. Inabangan ko po sila Mang Emong sa pagdaan nila sa tulay. Mang Tonyo, sa maniwala po kayo at sa hindi, ay walang hirap nilang nilundag yung puno sa may ilog papatawid sa kabilang pampang. May kutob po ako na may ugnayan sila Mang Emong sa nangyaring pangaaswang kagabi. Sana po mali ako, pero yun ang mga nasaksiyan ko. Mabilis sa mga salita ko. Natataranta ako at nag-aalala para sa kaligtasan ko. Sobrang laki po pala ng aswang at nakakatakot ang itsura niya. Yung parang sa itsura pa lamang manghihina ka na po natitigan. Nabahala naman ng lubusan si Mang Tonyo tungkol sa banta ng aswang sa akin at tungkol sa natuklasan nitong sikreto nila Mang Emong. Ingat namang si Mang Tonyo na pinakiusapan ako na wag na munang ikakalat yung tungkol kay Mang Emong at magsasagawa daw siya ng sarili niyang investigasyon kung ano ang tunay na katauhan nitong sila Mang Emong. Eseng, gusto kong iwasan mo muna sila Emong. Huwag ka na muna magpupunta sa koprahan at delikado na lalo pa sa mga nalaman mo. Manatili ka na lamang muna sa bahay niyo. Ipapalam ko ito kay Kapitan. Kailangan malaman natin kung anong aksyon ang gagawin natin sakaling totoo ngang may kinalaman sila Emong sa nagaganap na pangangaswang dito. Ikaw naman, wag na wag mong subukang magbukas ng pinto sa 10 oras ng gabi kahit anong katok pa yan. Maaaring maging punteriya ka na ng aswang dahil sa mga nangyari. Masyadong detalyado ang mga ipinapagawa sa akin ni Mang Tonyo. Nais niyang masigurado ang kaligtasan ko, kaya nga inalok niya sa akin na doon munang mamalagi sa bahay nila. Bagay na ayoko kasi panay babae ang mga anak niya at mga dalagang lahat. Parang sa tingin ko po kasi Sir Proy ay hindi ko magagawang huminga ng maayos nang nasa paligid ko itong mga dalaga. Medyo torpe po talaga ako noon ni hindi magkalakas ng loob na makipag-usap sa babae. Basta iho, kung magbago ang isip mo ay huwag kang mag-atubiling magtungo sa bahay ko. Malugod ka naming tatanggapin doon. Malinaw ba? Maraming salamat po talaga Mang Tonyo. Napakabuti niyo po sa akin. Sapat na po siguro itong paghandang ginawa ko sa bahay sakaling balikan niya ako. Sisiguraduhin kung hindi ko man siya mapatay ay mag-iiwan ako ng pinsala sa katawan niya. Ibabaon ko itong itak sa dibdib ng aswang na yan. Ako ang tatapos sa kasamaan niya Mang Tonyo. Ito ang mga pinakamagiting na salitang namutawi sa aking mga labi. Sa kabila ng katotohanan na hindi ko nga alam kung paanong kakalabanin ang mga ito lalo na at lumilipad. Pero sa mga sumunod na araw nga po ay sinunod ko ang payo ni Mang Tonyo. Hindi na ako masyadong nagtutungo sa nyugan nila.
Naroon na lamang ako sa gulayan ko at inabala ang sarili sa pagbubungkal ng lupa. Ilan din sa mga baboy at manok na alaga ko ay napapanahon na ding maibenta. Kaya naman masasabi kong hindi ako kapos noon. Mabuti na lamang at nataong may mga paghuhugutan ako ng pera. Naisip ko na kung mamumuhunan na lamang ako sa mga manok at baboy, ay mas maigi pala ng dahil sa sulit naman kapag naibenta. Lalo na at pawang mga gulay at prutas lamang ang pinapakain ko sa mga ito. Sa gayong paraan ay mas malinamnam ang mga karne nila. Di katulad sa mga panay patuka at mga kaning baboy na artipisyal na ginawa. Sabado ng hapon. Kakagaling ko lamang sa unang parte ng lupa ko para sa pangunguhan ng gagawing tuba. Sapat na ito para sa akin at sa mga regular kong mamimili para sa panahong iyon, lalo pa at paparating na ang taglamig. Tiyak na madami na naman ang maghahanap ng alak. Dito po, Sir Proy, ay nakalimutan ko na yung tungkol sa aswang. Labis kasi akong nalibang sa mga paggawa na nawaglit na sa isipan ko, maging yung tungkol kay Lamang Emong. Pauwi na ako nang makasalubong ko itong si Manggardo na galit at ang sama ng mukha. Pero binati ko pa din ito. Magandang hapon po, Manggardo. Ayos lang ho ba kayo? Bakit tila yata ang sama ng araw nyo? May problema po ba? Ikaw pala, Seng. Sinabi mo pa. Nakakainit ng ulo itong si Emong at mukhang pinagdidiskitan ako. Sige na, mauna na ako at masama ang timpla ng utak ko. At matapos nga niyang masambit ito, ay nagtuloy na siya ng paglalakad. Naawa naman ako dito kay Manggardo. Nakapansin-pansin ang paghihikaw sa buhay dahil nga sa kahit ang kanyang tsinelas ay mga butas na at hindi pa magkapareho. Sa isip ko pa na malamang na iginugugol niya sa pamilya niya ang lahat ng kita niya. Sa kabilang banda naman ay nabahala ako dahil si Mang Emong ang nakaaway niya. Tiyak akong maghihiganti ito at maaaring aswangin itong si Manggardo. Pero ano nga bang magagawa ko, diba? May banta pa sa akin itong manananggal at baka kapag nakialam pa ako sa away nila Manggardo ay lalong malintikan ako. Kaya ginawa ko ang madalas kong gawain sa ganitong sitwasyon, ang kalimutan nito at tupagin ang sariling buhay at sikaping huwag makakuha ng masyadong atensyon. Isang gabi bandang 9:00 na ito. Kakatapos ko lamang pong kumain at inayos ko na sana ang sala ko para sa paglalagay ng alak sa lamisita. Masarap ang simoy ng hangin at perpekto para sa isang masarap na tuba. Dinig pa sa labas ang ilan sa mga kabaryo ko na dumadaan at ang ilan nga ay parang nagpapahangin pa sa labas ng kanilang bahay. Ako naman po ay malamang sa sobrang pagod ko, hindi ko na namalaya na nakatulog na po pala ako. Naalimpungatan na lamang ako nang makaramdam ako ng malakas na pagulan. Nakalimutan kong maisara yung pinto at bintana, kaya naman napabalikwas ako. Agad kong isinara yung pinto. Pero noong akma ko na pong tutunguhin itong bintana, nagulat na lamang po ako nang dahil sa may aswang na nakadungaw doon. Nakakatakot yung muka at may malaking pakpak. Ang ginawa ko po sa labis na pagkataranta ay nakuha ko itong bote ng tuba. Uminom ako at ibinato ko sa mukha nitong aswang yung bote. Hindi po ito nabasag, pero dinig ko po yung lagatok ng ulo nitong aswang. Labis itong nasaktan dahil sa puwersa at napatras. Saka ko na tinakbo yung bintana at isinara. Ang naging problema nga lang po, dahil sa tila mas lalong nagalit itong aswang, ay narinig kong nagtungo ito sa may bubungan. Nagpasilip-silip ako sa labas kung meron bang makakatulong sa akin, pero wala na dahil tulog ng lahat. Hanggang sa pagsilip ko sa may bintana, ay nakita ko sa gilid ng puno ang kalahating katawan. Ang katawan ng manananggal na nasa bubungan at pilit na sinisira ito. Umalis ka na dito, aswang, at huwag mo na akong gambalain. Wala kang mapapala dyan sa pag-aamok mo.
Huwag mo nang hintayin pang tamaan ka ng latigo ko. Baka hindi mo magustuhan. Taranta na po ako nito nang bigla kong maisip yung tansong itak na ipinahiram sa akin ni Mang Tonyo. Agad ko itong kinuha. Tumuntong ako sa upuan ko at pinakiramdaman ko kung saang parte ng bubong itong aswang. Nang makita ko ang paglubog ng isang parte nitong bubong ng bahay, ay agad kong sinaksak ito. Walang kasing pangit ang pagsigaw ng manananggal dahil sa pagsaksak ko sa kanya. Agad ko naman itong sinundan bago pa man siyang makalipad at nakita ko nga po itong dugo na tumutulo mula sa bubungan ng bahay. Sigurado na akong nasugatan ko siya ng maluba. Ang kaso nga lang po ay dito pala ako nagkamali. Nang sunod na araw po kasi ay naikwento ko na ito sa mga kapitbahay at kay Mang Tonyo. Seng, mas lalong naging delikado ang buhay mo. Alam mo bang mas mainam pang pinatay mo na yung manananggal habang may pagkakataong ka pa kagabi? Ang isang manananggal na nakaligtas sa kamatayan ay bumabalik ng mas agresibo at kung mamalasing ka pa ay hindi lamang iisa ang pupunta sa bahay mo. Mapagtanim ng sama ng loob ang mga manananggal at ang ginawa mo sa kanyang pinsala, magdamag lamang ay wala na yon. Oo at tansong itak ang gamit mo pero hindi mo napatay ang aswang. May kaparaanan sila para mapagaling ang kanilang mga pinakamalalang sugat oras na makabalik sila sa bahay nila. Hindi mo bang nakilala yung aswang? Tanong pa nito sa akin. Pasensya na po kayo Mang Tonyo. Hindi ko po nakilala pero ang pinagtataka ko lamang po ay nakita ko yung kalahati ng katawan niya at nakapantalon po ito. Parang kung hindi po ako nagkakamali ay lalaki yung manananggal na sumugod sa akin. Malinaw ko pong nakita yung kalahati ng katawan niya eh. Sagot ko pa sa matanda. Kailangan mong mag-ingat. Mas malakas ang lalaking manananggal. Kaya nilang sirain ang bahay mo at pasukin ka sa loob. Maaari din silang sumalakay bilang isang aswang na buo ang katawan. Nag-isip naman ako ng nag-isip kung saan kong nakita yung pantalon na yon at pamilyar nga po sa akin. Pilit kong inalala yung mga suot nila Mang Emong at ang anak nito. Kasi alam kong nakapantalon din sila. Gusto kong hanapin ito sa kabilang ilog para magkaalaman na kami. Pero sa umaga nga po para masigurado ko na wala silang kakayahan bilang aswang. Kaya naman isang parte ng umaga bandang 6:00 pa lamang nang magtungo ko sa tulay patawid sa ilog. May dala ko nitong asin, bawang at yung itak at buntot pagi. Hindi ko alam kung uubra ito sa kanila. Pero nagbabaka sakali na lang din ako at gusto ko nga po silang kumprontahin. Sa daan pa lamang po ay maingat na ako. Baka kasi naroroon lamang silang nakabang at bigla na lamang akong sunggaban. Dinig ko kasi ang mga paghuni ng mga kakaibang hayop at mga tila pagsipol. Sir Proy, hindi ko po alam kung tama itong ginagawa ko. Pero parang desperado na din ako na matapos ang problema ko. At sa maniwala kayo at sa hindi, ay may baon pa akong tuba na nilalago ko habang naglalakad. Pampalakas lang ng loob kasi dinataga ang dibdib ko. Inisip ko na kung hindi madadaan sa maayos na usapan, doon mismo magkakaalaman na kung sinong mabubuhay at sinong hindi. Nasa 1 oras na naglalakad ako. Sinubukan ko kung makikita ko ba itong sinasabing bahay nila Mang Emong na naipagtanong ko sa mga kabaryo ko. Hanggang sa makarating po ko sa isang bukal at sa itaas na bahagi sa unahan lang nito ay kita ko ang isang bahay na may usok pa. Tila nagluluto ang naroroon. Napalunok ako ng laway. Sa isip ko na ito na yon, ang oras ng katotohanan. Sasabihin ko sa kanila ang nalalaman ko tungkol sa pagkatao nila at pagbabantaan ko sila na kung hindi pa akong titigilan ay ibubunyag ko sa mga kabaryo ko ang kanilang lihim. Nadatnang ko si Mang Emong na naroroong nagsisibak ng kahoy habang nagsasampay ng labahay ng asawa nito. Kita ko naman yung anak niyang kasama niya sa pagkukopra na naroroon sa banggerahan sa labas ng bahay nila
at nagluluto. Agad naman akong napansin ni Mang Emong na may hawak pang palakol. "Bata, naligaw ka yata. Anong dahilan at naparito ka sa aming teritoryo? Inutusan ka ba ni Mang Tonyo? May kailangan ba siya sa akin? Nag-usap pa lamang kami kahapon at sabi niya na pansamantalang ihihinto muna ang pagkokopra. Bungad sa akin ni Mang Emong. Hindi niya po alam na narito ako, Mang Emong. Sinadya ko talaga kayo. Nais ko kayong makausap ng lalaki sa lalaki." Sagot ko naman dito. "Abay, ayos ka lang ba? Tila yata nakainom ka na, Eseng. Bakit di ka muna maupo at pag-usapan natin ang sadya mo?" Wika pa nitong si Mang Emong sa akin. Ako naman na medyo nakainom na nga, matapang na ako. Kaya direkta ko nang sinabi ang sadya ko. "Mang Emong, alam ko po na hindi kayong mga ordinaryong tao. Hindi naman sa pinapakailaman ko kayo. Pero kalabisan na yata ang ginagawa niyong pambibiktima sa baryo namin. Pati ako ay tinatalo niyo po. Ilang beses niyo na akong sinubukang aswangin. Akala niyo po ba hindi ko alam na kayo yung mga aswang at manananggal na umaaligid sa bahay ko?" Direktang sambit ko at kita ko naman ang pagkasorpresa sa mukha ni Mang Emong. "At ano naman ang basehan mo sa aligasyong ibinabato mo sa akin? Paano mong nasabi na ako ang aswang? May katibayan ka ba? At saka kung alam mo na palang aswang ako, bakit ka pa tumuloy dito? Hindi ka bang natatakot na baka hindi ka na makauwi?" Sa mga sinabi niya ay parang nawala yung epekto ng alak sa utak ko at nakaramdam ako ng pagkabala. Tama si Mang Emong. Nasa gitna kami ng gubat at oras na maisip nilang patayin ako doon, wala silang magiging problema. Dahil nga sa wala namang may alam na nagtungo ako sa gubat. Napahawak na ako nito sa itak ko at nakaabang sa anumang posibleng paggalaw ni Mang Emong. "Huwag na po kayong maglihim pa. Noong unang araw na makita ko kayo, inunahan ko na kayo sa may tulay kung saan kayong dadaan. At kitang-kita ng dalawang mata ko kung paano nyong nilundag yung puno at nakatawid kayo ng walang kahirap-hirap sa baha. Sapat na ebidensya na yon para malaman kung kayo ang aswang. Mapatay nyo man po ako dito, nasabi ko na kay Mang Tonyo ang paghihinala ko sa inyo. At natitiyak kung kapag nawala ako, kayo ang unang pagdududahan ng mga taga-baryo. Pero hindi naman ako papayag na mamatay ng walang laban. Kaya mag-isip-isip kayo." Matapang ko pang wika, kahit na parang nilalamig na ako sa tensyon. Saglit na natahimik itong si Mang Emong. Tumingin sa paligid at sa asawa niya. "Alam mo, Eseng, bago lamang kami sa gubat na ito, masaya kaming namumuhay ng tahimik at ginagawa ang parte namin para sa baryong ito. Hindi ko naman inaasahang ganyan ang magiging tingin mo sa amin. Bueno, total na narito ka na din at tila hindi mo palalampasin ang mga pagbibintang na ginagawa mo. Hayaan mong magpakilala kami sa iyo. Nagmula kami sa isang hindi kilalang bayan sa kanluran. Payapa ang buhay namin doon at malayo sa magulong lungsod. Hanggang isang araw ay sinalanta kami ng angkan ng aswang na dumayo sa bayan upang manginain. Marami sa mga kabaryo ko ang namatay. Marami ang nayanggaw at nasira ang aming tahimik na pamayanan. Eseng, tama ka. Hindi nga kami ordinaryong mga tao. Mula kami sa angkan ng mga antingero. At ngayon nga ang tanging tungkuling sinumpaan ko sa aking mga kabaryo ay ang tugisin ang lahat ng may kaugnayan sa pagkawasak ng aming lugar. Ang angkan ng mga aswang na manananggal na walang habas na pumatay sa mga kabaryo ko. Kaya kaming naririto sa lugar nyo dahil sa narito ang huling pamilya ng mga aswang na sangkot sa pagpatay sa baryo namin. Hindi ko naman inaasahang maniwala ka, pero hindi kami ang mga aswang na nanggugulo sa lugar nyo. Bagkus kami ang tumutugis sa kanila. Maaari na namin sanang patayin itong manananggal na nanggugulo, pero kailangan pa naming matukoy ang kanilang kuta sa bayan bago gawin ang pagpaslang. Kasinungalingan, nililinlang nyo lang ho ako. Kayo ang mga aswang. At sino naman ang ituturo nyong manananggal, aber? Paghahamong wika ko kay Mang Emong.
Si Gardo ay isang aswang, Eseng. Matagal na namin siyang minamanmanan. At nang makita ko nga siyang kausap si Mang Tonyo, ay inalok ito ng trabaho at nilapitan ko din ng matanda upang payagan kami magtrabaho sa kanya. Nais naming maobserbahan ang kilos ni Gardo. Pero masyado siyang madulas. Maingat siya at tila nalalaman na niya ang katauhan namin kaya todo iwas na ito. Wika pa ni Mang Emong. Saka ko naalala yung tagpo na nasa lubong ko nga si Mang Gardo na galit kay Mang Emong. Kasunod nito ay may inilabas na porselas itong si Mang Emong. Kulay itim lamang ito na may nakaukit sa bawat bilog. Heto, Eseng, dalhin mo itong porselas na gawa pa ng mga babaylan sa aming bayan. Mabisayang proteksyon laban sa mga aswang. Kaya maaari mo yang gamitin upang hindi ka mapa sa ilalim sa kanilang mahika. Maaari kang mahipnotismo ng mga manananggal at hindi mo namamalayang nilalapa ka na. At isa pa, Eseng, walang aswang ang gumagamit ng asin at bawang sa kanilang mga lutuin, kagaya ng ginagawa namin. Walang magiging bisa sa amin ang dala mong latigo at tansong hitak. Kaya mabuti pa ay umuwi ka na. Baka mamaya ay maabutan ka pa ng dilim dito at makaengkwentro mo pa ang aswang na hinahanap din kami. Paglalahad ni Mang Emong. Alam nilang pinaghahanap na din sila ng angkan ni Mang Gardo ayon pa sa kanila. Ito ay upang wakasan ng kanilang buhay. Habang ako naman po ay litong-lito sa mga nangyayari. Hindi ko na po alam kung sino pa ang paniniwalaan ko. Nang marinig ko ang iilang boses na tila papalapit sa lugar nila Mang Emong. May mga paparating, Eseng. Madali ka, pumasok ka sa loob ng bahay at magtago. Huwag kang lalabas hanggat hindi ko sinasabi, bilis na. Utos sa akin itong si Mang Emong. Hindi ko man alam kung anong nangyayari, pero minabuti ko ang sundin itong matanda. Nagtago po ako sa loob ng bahay at sumilip dito sa kanilang bintana. At maya-maya nga po ay nakita ko itong 5 kalalakihan. Isa dito ay si Mang Gardo. Sa wakas ay natuntun ko din ang bahay mo, tanda. Pinapahirapan niyo pa ako. Akala niyo ba hindi ko maaamoy ang dugo ng mga kasama kong pinagpapapatay niyo? Magsabi ka, sino ba talaga kayo at bakit niyo tinutugis ang angkan ko? Kung sa bagay sabihin niyo man o hindi, ay papatayin ko pa din kayo. Masyado kayong pakialamero sa ginagawa namin sa bayang ito. Nagpapakasarap pa ang pamilya ko sa pagkain sa mga buntis sa bayan. At nariyan naman kayong mga magugulong antingero na pinapatay sila ng isa-isa. Ano, tanda? Gulat ka ba na nalaman ko ang bahay mo? Walang imposible ngayon sa akin. Papatayin kita at isusunod ko ang matandang si Tonyo. Kami na ang magmamayari ng lupa niya. Naparito lang ako para bigyan ka ng babala. Kung gusto mo pang mabuhay ay umalis na kayo sa bayang ito. Pero kapag naabutan kayo ng angkan ko sa gubat na ito, alam niyo nang mangyayari sa inyo. Labis ang takot ko noon, Sir Proy. Malaking tao ang kasama nito na parang isang suntok lamang sa akin ay mawawalan ako ng malay. Tignan natin kung sinong mamamatay mamayang gabi, Gardo. Hindi kita uurungan. Masyadong maraming inosenteng tao na ang pinatay nyo at oras naman na para bawasan ang mga katulad mo sa mundong ito. Matapang na sad ng matandang si Mang Emong, sabay pag-usal nito ng orasyon. Lumabas din ang anak nitong tanga ng baon na may umuusok na kamangyan. Kaya walang nagawa itong si Gardo kundi ang umalis. Dadaanak ang dugo ng pamilya mo mamayang gabi, tanda. Matapos ito ay naglaho na si Gardo. Ako naman ay naiwang tulala. Kumbinsido na ako na hindi nga sila Mang Emong ang aswang. Pero paanong gagawin namin? Kasi kung magtatagumpay si Gardo, ay kamatayan ito ng maraming kabaryo namin. Kaya naman nakipag-usap ako dito kay Mang Emong upang makipagtulungan. Pasensya na po kayo sa inasal ko, Mang Emong. Naniniwala na po ako sa inyo at handa akong tumulong para masupil ang mga aswang na yan. Laban namin ito at hindi mo kailangang ilagay sa alanganin ng buhay mo, Eseng. Sapat nang naniniwala ka sa akin. Pero hindi ako pumayag sa sinabi ng matanda. At sinabi ko na tutulong ako. Kaya naman binigyan nila ako ng mga sandata at pangontra.
May pinagamit din sa aking mutya itong si Mang Emong. Ako naman po ay agad na umuwi sa baryo. Kinausap ko si Mang Tonyo at humingi ng tulong dito upang makausap ang lahat ng kalalakihan sa aming baryo. Kinumpirma ko ang pagsalakay nila Mang Gardo, kaya naman hindi ito nag-alinlangan na tumulong. Hanggang sa sumapit po ang gabi at lingid sa kaalaman nila Gardo, nasa hindi bababa sa 50 katao ang nakapalibot sa bahay nila Mang Emong. Nakabang, lahat ay dinulutan ng mga orasyong kontra aswang at palipadangin. May mga naglagay ng panilo sa aswang at mga patibong. Hanggang sa dumating nga sila Gardo. Isa kang hibang tanda. Kasalanan mo ang kamatayan ng pamilya mo. Masyado kang matapang. Mga kasama, sugurin nyo na at itira nyo sa akin ang matanda. Personal ko siyang pagbibigyan sa gusto niya. Ikaw ang nagkamali, Gardo. Ngayong gabi ang hangganan ng kasamaan nyo at ng angkan nyo. Walang kung ano-ano. Bago pa mang makasugod sila Gardo ay pinakawalan na ang mga panilo na humuhuli sa mga manananggal na nasa may itaas. Kaliwat kanan ang mga sibat na tumusok sa mga kasama ni Mang Gardo. Labis ang pagkasorpresa nilang mga aswang at ni hindi nila nagawa pa ang makatakas. Naroong bumalagta ang karamihan sa kanila at ang ilan ay nasukol. Sumpain kayong lahat. Darating ang panahon na may mga aswang ang gaganti para sa amin. Mamamatay kayo, tanda. Wika ni Mang Gardo. Hanggang isa sa mga kabaryo namin ang nagbaon ng bala sa ulo ni Gardo. Ito ang asawa ng buntis na pinatay nila Gardo. Kita ko ang pag-iyak nitong lalaki dahil sa wakas ay nabigyan ng hustisya ang kamatayan ng asawa niya. Sarproy, nang gabing iyon napatunayan ko po na walang anong masamang adhikain ng uubra sa pinagsama-samang pagtutulungan ng mga tao. Mapaswang pa man yan. Labis din ang pasasalamat namin kila Mang Emong sa pagtulong sa aming lugar upang masugpo ang aswang. At syempre, hindi ko man inaasahan pero madaming yumakap sa akin dahil sa kahit daw akala nilang panay paglalasing lang ang alam ko, ako pa daw pala ang magsasalba sa kanila. Sarproy, nawala na po ang banta ng aswang sa aming lugar matapos yon. Walang nakalam sa pangyayaring yon dahil sa inilihim namin ang pagkakapatay sa mga aswang. Hanggang sa mga oras na to, ay dito ko na lamang po ibabahagi sa channel nyo ang kaganapang ito. Maraming salamat po sa kaunting oras na pakikinig sa akin at lubos na gumagalang. Eseng.